Hello everyone, once again, this is Rudy Lacerna. Maraming salamat po sa inyo. At ito, welcome back sa ating panibagong vlog tungkol nga dito sa Jesus My Autobiography. Nung nakaraan, nagulat ko, ang ikli lang, no? For the first time, sobrang ikli ng vlog na ginawa ko. Simple lang kasing explanation, ikli lang siya. But anyway, maging next topic nga po natin ay tungkol na sa disciples. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Lacerna. Once again, lagi ako nagpapasalamat kasi nandyan kayo at palagi yung paulit-ulit na pinapanood yung mga vlogs na ginagawa ko kahit hindi ako masyado nag-upload. Sobrang ko pa talagang na-appreciate po ito. At nga, yung nakaraang vlog ay sobrang ikli lang, simple lang, di ba? Simple explanation dun, pero this time, maging mahaba-haba na po. Okay? So yan. So once again, babasahin ko siya and ipapaliwanag ko sa inyo. At yung title po ng ating topic for today ay The Disciples. Okay. I began to go off for 2 or 3 days at a time. So, umalis daw siya sa loob ng 2 o 3 araw. And then, over several months, I became acquainted with those beings. So, after ng maraming buwan daw, parang naging close na ba siya sa mga iba't ibang klaseng tao that are referred to in your Bible. Yun yung sinabi sa Bible. Yung sinasabing 7 apostles, di ba? Yung sinasabing disciples. They were a variety of men. Sila ay iba't ibang klase daw mga lalaki who I contacted along my treks as I thought. Sila yung kinokontak niya kapag siya ay magta-travel. Some were very interested. Ang iba ay sobrang interesado in what I was preaching and decided to work with me. So ang iba sobrang interested sa kung ano ang binabahagi ni Jesus Christ. Kaya nag-decide din sila na okay, let's work with Jesus Christ. Kanya. This was not as it was portrayed in the Bible. Ngunit hindi po ito kung ano ang totoong nangyari base sa sinabi sa Biblia. Where I commanded beings to join me. Na kumbaga nag-command daw siya, o tara, samahan niyo ako. Yung siya daw nag-command na sumali sa kanya. And they dropped their lives. Tapos nun, iniwan na nila ang kanilang buhay. Hindi po yun yung nangyari. This was not how it was at all. Hindi talaga yun ang pinakatotoong nangyari. Once again, kung kayo pa lang po ay bago nanonood dito, meron po akong 5 basics foundation. Ang first basic ay ang sinasabing, who do you listen to? Ito po, para sa mga nanonood at bago pa lang, ang video na to o yung book na binabasa ko ay tungkol po dito. Jesus My Autobiography. Kumbaga si Jesus Christ na po mismo ang nagsulat. Sa madaling salita, wala pong kasamang filter. Lahat po ng experience niya nung nabubuhay pa siya dito, ay dito po ipinapaliwanag niya na po. Ayan. So, pero sabihin niyo, paano nangyari ang patay na si Jesus Christ? No, there's a way. Ang way po ay sumanib sa katawan ng isang tao, tapos gamitin yung katawan niya at magsulat. Yun po yung ginawa. Kaya nabuo po ito. So, hindi to basta-basta na filter or ginawa-gawa na lang tao. Ito po ay rekta talaga mismo sa kanya. Kaya wala po itong dagdag, wala ring bawas. Kaya kung makikinig lang tayo, gusto nating mapakinggan yung pinaka-accurate information pagdating sa kanya, ay nandito po sa librong ito. At yung katawan na ginamit ni Jesus Christ ay si Tina Louise Spalding. Ito po yung title. Yung author. Yan, just makikita nyo, Tina Louise Spalding. Yan po siya. Pwede nyo siya i-search sa YouTube kung gusto nyo po para mas makita nyo kung anong nangyari kapag sumanib sa kanya si Jesus Christ. So, anyway, again, these were beings who were interested what I was saying and could see that I had an effect on the bodies and minds of those who I spoke. Ito yung mga taong sumusunod sa kanya na interesado kasi kapag siya ngayon nagsasalita, nakikita nila yung epekto ng katawan at isipan nila at kung sino ang kinakausap nila. It was direct evidence. So, rekta ang ebidensya. And also, ito nga sa Rujic Divine Hub, meron din po akong ginawa na group na kung saan may first batch and second batch, meron din po akong rekta na tinuruan at rekta din nila nakitang ebidensya ng mga pagbabago na nangyari sa buhay nila. Nag-start na rin po yung batch 3, itong April lang, April 5, and sa loob ng 3 weeks pa lang, nakikita na agad nilang ebidensya pero dinadaan-daan ko pa rin. Talagang nandun kami sa tamang step-by-step process para hindi sila mag-jump forward agad sa sobrang taas para mas lumakas ang kanilang pundasyon.
So ito po, kung iisipin nyo saan ko galing yung mga teachings and trainings na binabahagi ko, kasama na rin po sa kanya. Base sa lahat ng mga teachings niya, siyempre meron din akong physical training muna bago dumating dito para mas maging matibay pa sila lalo. Alright? So this was not some fabricated story I was telling. Hindi daw to yung storya na basta ginawa-gawa niya lang. They could see that I was able to heal people. Nakita talaga ng mga sumusunod sa kanya. Apostoles po, kumbaga sabihin natin mga students na kusang voluntarily sumama sa kanya po. Hindi to pinilit ni Jesus Christ, hindi yan invite. And then parang ako din, yung sa RDH members, nag-post ako, nasabi ko open nung nakaraan, kusa po silang sumali. At yung mga sumasali din po sa batch 3 right now, hindi ko po sila talagang sinasabi na tara, join ka, sumali ka. No. Sinasabi ko lagi after kong ma-explain ng everything na please, huwag kang madaan sa hype. Mas maigi na pakinggan mo muna yung puso mo bago ka talaga sumali dito. Huwag ka munang maniwala. Please. Para mas maigi, makapag-isip ka, makita mo ng maigi sa sarili mo, at kung gusto mo mag-search ka pa ng maraming information pagdating sa akin kung anong mga binabahagi ko bago ka talaga sumali. Pero kung ito talaga ay calling ng puso mo, dito ka talaga dinala, then it means ito ay para sa'yo. Yan. Anyway, so yun. Once again, sabi nga, nakikita nila na nakakapag-heal si Jesus Christ ng tao. And I was able to affect people greatly by discussing these ideas. So, mas matindi pa ang epekto na ibibigay ni Jesus Christ kapag pinapaliwanag niya pa ang ganitong klaseng mga idea. So, we form a group. Di ba ganun din? Para ako. So, I form a group as well. Over several months, and I began to teach. After ilang months, and then, nagtuturo si Jesus Christ. And of course, with the advent of the healing properties I had been endowed with, the numbers of people who came to see me were ever increasing. So dahil nasa kakayahan at abilidad na kaya niya makapagpagaling, dumami o dumarami lalo yung mga taong gusto siyang makita. All it took was the healing of one person to spread the word throughout the local area. At ang sabi ni Jesus dito, iisang tao lang ang kailangan nung na-heal siya para spread ang lahat doon sa local area na yun. And more people began to show up. Ang galing, no? Dahil lang sa isang taong yun. Nag-spread lahat ng impormasyon tungkol kay Jesus Christ. Yan. Over a year-long period, after nung parang isang taon, I ventured out with this group of men in particular. But as I traveled around, there were also women who came to speak to me who were enthralled by this material as well. So after nga, kasi nga puro kalalakihan yung kasama niya, meron din mga kababaihan na parang nakikurious nga na nagiging parang interesado dito sa mga material na binabahagi ni Jesus Christ. Kaya tinuruan niya daw. So I taught them. The selection of male disciples is portrayed in your book. So yung sinasabi na tinuruan lang ni Jesus Christ ay mga lalaki, yun lang yung sinabi sa libro. Yes, yun nga daw. But yung libro ay out of balance. Unfiltered. Na-filtered siya through the misogynistic mind of early church. Ang lalim, no? Misogynistic mind of early church. Yung isipan nga ng mga church before, yung mindset kasi nila, ayaw nila kasing ipaalam talaga ito, na tinuruan din ni Jesus Christ yung mga kababaihan noon, at hindi lang puro lalaki ang tinuruan niya. Women were equally instructed by me. Kung anong instructions sa lalaki, pareho din po ang instructions pagdating sa mga kababaihan. Ngunit, they were restricted more by the cultural norms. Ang pinagkaiba lang kasi noong unang panahon, mas restricted. Mas maraming bawal sa mga kababaihan sa kultura nila before. In that area at that time, they were not as free to travel. Ayun. So mga kababaihan noon ay bawal mag-travel. Bawal umalis. Dapat nandyan ka lang sa bahay. Kaya swerte na natin ngayon, nakakaalis kayo kung nasan man kayo right now. Their families reacted much more negatively to the idea of them going on the road or following. Kaya yung pamilya nila, nagre-react, naiinis, sabihin natin nagagalit,
Kasi nga, bakit sumasama sila sa, ito nga, kay Jesus Christ, sinusundan siya sa labas. They were allowed within their family structures to sit and listen in the daytime perhaps, but their duties and their family obligations restricted them much more than the men of that time. Allowed naman sila na umupo at makinig kapag umaga, pero dapat kung ano yung obligasyon nila sa pamilya, ay dapat gawin nila. Doon sila nare-restriktuhan eh. Lalo na daw, kaysa daw sa mga kalalakihan ng mga panahon na yun. I was adamant that women should know this information. Kumbaga, eager talaga si Jesus Christ na malaman ng mga kababaihan itong impormasyon na to. I was not buying into society's demand. Hindi siya sumusunod sa kung anong sinasabi ng society. Kumbaga, parang ako din, may pagkamakulit. Talagang may ganyan ako minsan, talaga titibagin ko eh. Kung sino yung lahat na nag-agree, talang lalo kong babalik ta rin. May pagkaganon talaga ako dati pa eh. Anyway, society's demands of that time, the women could not know how to free themselves. Kasi nung panahon na yun, hindi kasi alam ng mga kababaihan kung paano sila magiging malaya sa panahon na yun. Could not know the truth of life. Hindi rin nila alam kung anong totoo sa buhay. Yung totoo sa creation, ang totoo sa mga itong bagay. This being that you call God and the desires that God had. Hindi alam ng mga kababaihan yung tungkol sa ano ba talaga ang Diyos, ano ba ang hangad talaga ng Diyos. Yan. Kaya umpisa niya nakita to, ngunit yung paniniwala kasi ng lahat ng mga tao, not just, hindi lang daw yung babae tsaka lalaki, kundi both sila, were extremely limited. Sobrang limitado by what they had been taught within their narrow education. Kaya sila naging extremely limited, yun ay dahil sa kunong ituro sa kanila pagdating sa makitid na edukasyon. There had been much fear instilled in their minds. Maraming nakakatakot na impormasyon sa kanilang isipan o na-implementa. Dahil nga dito sa napakakitid at focus na edukasyon na kailangan dapat sundin yung rules and regulations na wala namang meaning dito sa enerhiya na sinasabi ni Jesus Christ right now. So I had to couch all of my teachings within a language that they could integrate. So kailangan niyang baguhin yung kanyang ginagamit na lingwahe para ito ay kanilang matik o maunawaan o maimplementa sa kanilang sarili, lalo na sa kanilang mental structures. I was forced, sabi ni Jesus Christ, not through any desire of my own to speak to them in words they could understand. So napuwersa siya na kahit alam mo yung not through any desire, kung bakit hindi niya naman talaga desire na kailangan magsalita sa words na kaya nilang unawain. And as they referred to God as a male God, I used that kind of language only so they could comprehend what they were being told. So para maunawaan ng mga tao nakikinig sa Kanya, so napuwersa si Jesus Christ na, okay, sige, gagamitin na natin yung male God. Yan, kasi ang naturo is, ang Diyos daw ay lalaki. Ganyan. So ginagamit niya ito para lang maintindihan nila kung ano ang gustong ibahagi ni Jesus Christ. Actually, sa natutunan ko, walang, parang genderless yung Panginoon. Kung gusto mong isiping lalaki, lalaki siya. Kung gusto mong isiping babae, babae siya. Pero wala silang pakialam. Hindi sila nasasaktan. Kahit murahin mo nga sila, sabihan mo sila ng mga pangit. Kahit anong sabihin mo sa kay Jesus Christ o sa Panginoon, kahit isumpa mo pa siya, lahat, hindi sila naapektuhan, hindi sila ma-offend sa'yo. Ikaw ang ma-offend sa mga sinasabi mo kasi lahat na ng sinasabi mo bumabalik sa'yo. Ayun. Okay? So yun. Ngayon, I felt that yung mga principles daw at yung mga kaalaman nila at nauunawaan pagdating sa panghuhusga at yung perception kung paano nila tinitignan nga, what it did to mind were very important. Kumbaga yun yung parang mas umusubong sa kanya para maintindihan niya kung bakit ganun sila nag-iisip. Para sa akin din, kapag ako yung nagtuturo, alam ko may mga estudyante ako na minsan napapa-advance, gusto nila mga malaman ng ganito ganon. Naiintindihan ko talaga yon. Pero alam niyo po, kahit anong mangyari talaga, I have to discipline myself as well na magdahan-dahan at always return back to the basics. Kasi kung hindi talaga nila alam ang basics, malaman magad nilang sagot, parang darating ka sa point na, oh, ano nang next? Ano na, tapos na.
O ngayon wala ka ng pundasyon, saan mo gagamitin yun? Wala kang pundasyon. Kasi sa akin, may experience talaga ako for so many times. May ako mag-advance. In-advance ko lahat ng mga bagay talaga, inaalam ko agad. So nung nandun na ako, alam mo yung, di ba may different kinds of difficulty? Merong easy, may normal, tapos may hard. Pag pumapasok na ako sa hard, hindi na ako makausad. Sabi ko, parang ang hirap. Hindi na ako makausad. Parang umuulit-ulit ako sa una kung ano yung pinaka-basic. Ganun ako. So, dito ko mas naunawaan na, kaya pala hindi ako makausad before sa hard part na. Dahil hindi ko alam yung sinasabing foundation, yung basics. Yan. Anyway, so I couch the message in language that was available to them within their own minds. So, yun nga, kinouch niya, o sabihin natin, iba niya yung mensahe sa lingwahe na available sa kanila. O sabihin natin, inayos niya yung mga pag-deliver ng mensahe base sa kaya nilang unawain at intindihin. I had tried to speak more freely, giving out the truth that I had been given about the nature of reality. Sinusubukan niya magsalita ng mas more may laya, Jesus Christ, kasi yun yung, kumbaga yung mga binibigay sa kanyang katotohanan pagdating sa natural na reality at yung nagiging epekto nito sa isipan ng isang tao at sa realidad, na yung mga konsepto ay sobrang far beyond, sobrang layo sa mga materialistic na itinuturo ng mga religious at psychological parameters. Yung sabi natin mga psychology, ganito, ganon. Well, I don't know, but hindi ko na kasi masyadong pinapasok itong mga psychological parameters ko. Yung parameters yung mga limit na, based on my experience in physicality, in my research, based sa aming studies, sa case studies, ito yung parameters, hanggang dito lang dapat siya, hindi dapat lumagpas dito, dapat may limit ka, hanggang ganyan lang. So yung mga sinasabing parameters, alright? That I was forced to find a way to speak a language that fit within their world. So dahil may mga tao nga, may parameter, parang kayo yung iba, parameter, sabihin natin, may mga tao naman na naiintindihan nila binabahagi ko, they're so happy that at some point, hindi pa sila ready pumasok sa Rujik Divine Hub because yung nga, they feel they're not still ready yet at sinasabi nila na okay pa ako dito sa video na ginagawa ito. That's their parameters. May parameters pa sila. Yan, hanggang dito pa yung parameters. So ngayon, dahil nga sa ganyang pangyayari, o sabi natin sa ganyang mga paniniwala o kung anumang parameter, that is really fine. That's very fine kasi ang hangad ko naman is makapagbahagi sa inyo ng mga impormasyon na makakatulong para maging malaya ang inyong isipan at malaman nyo kung sino talaga kayo. Yan. So okay lang talaga sa akin yan. Sobrang ako nagpapasalamat at masaya ko siyempre yung pagpapasalamatan kapag ito ay nilike mo pa tapos share mo pa. Diba? Laking tulong yan. Yan. Anyway, yun nga, binabago nga ni Jesus Christ yung teachings niya na babase talaga sa kaya nilang paniwalaan o sabi nga niya, babase sa nasa loob ng isipan o sa mundo ng kanilang isipan. Ang bawat tao kasi dito sa mundong to, mapaiba-iba man ang kultura, may kanya-kanyang mundo sa kanilang isipan. So kaya pagkausap ko yung iba't ibang lahi, kahit dito Canadian, naiintindihan ko sila, ito yung terminology nila eh. So hindi ko pwede gamitin yung terminology nila na Canadian, yung mga nakakausap kong lumaki dito, doon sa ibang lahi, sabi natin Vietnamese o Japanese, hindi talaga nila magets. Ako, mas naintindihan ko yung kultura o yung way kung paano magtrabaho ang Japanese, pero hindi ko siya pwedeng gamitin at isalin doon sa mga kultura ng mga Canadian na lumaki dito kasi hindi talaga uubra. Iba kasi yung nasa loob ng mundo ng kanilang isipan. Hindi nila matanggap yung sabihan, that's not fair, that's not how it is, that's not Canadian. Ganun kasi sila magpaliwanag. Anyway, I had to show them that their world could change by doing certain things. So I began to speak about sin and repenting of sin in that way that it was meant for you to stop judging sin. So doon, nagkaroon siya ng way, ipinakita niya na yung mundo daw ay pwedeng baguhin in a certain things. In a way, kumbaga sabi, sa iba't ibang klase mga bagay o meron kong pwedeng gawin para mabago ito. Kaya nag-umpisa siya magsalita tungkol sa mga makasalanan, yung mga hindi makakalimutang mga kasalanan, at kung ano ang ibig sabihin nito, na kung hangga't maaari, stop muna ang manghusga sa sin. Alam niyo mga ganitong pagtuturo na to, dahil nga sa araw-araw na pagbabasa, pakikinig ng audio at pagtatraining ko sa kanya, nagagamit ko rin to in my real life kasi meron nga akong
parang practice ground ko na rin tong sa trabaho ko at nakakasama ko doon. Kasi mga bata pa sila, mga 23, 24. Tapos grabe yung ego nila. So step by step ko din silang ginagawa yan kasi nangangapa din ako kung ano ba yung mundo sa loob ng isipan nila at kung paano ko ipapasok tong mga tinuturo dito. Hindi ko sinasabi na galing to kay Jesus Christ. Hindi ko rin sinasabi na binasa ko sa book na ganito. Hindi ko yung binasa sa ganito, ganyan. Hindi talaga. Sinasabi ko talaga siya based on my experience na kumbaga sinasabi ko at kung paano ko siya i-implementa base sa kanyang paniniwala din. Kasi meron talaga akong ka-workmate na lagi nakafocus sa result lang. And sabi ko nga sa kanya, okay, ganito kasi yan. Sa tagal-tagal na nangyari sa buhay mo, paulit-ulit na yung result sa'yo. Paano mo mababago yan kung hindi mo babaguhin ang ugat? Hindi kasi talaga galing yan. Kasi natin putulin natin yung bunga, tanggalin mo yung bunga. Pag tumubulit yung bunga, pag kinuha mo, pangit pa rin ang lasa. Yun pa rin ang paulit-ulit. So para magbago ang lahat, kailangan mong umpisan sa ugat. Hanapin mong ugat kung bakit ganun. Andoon. Pag nalaman mo na kasing ugat, yan, isusolve mo na. Malalaman mo na ngayon kung anong solusyon na ibibigay mo para yung ugat ay magbago. Kahit sa mga sakit, kapag ikaw kasi may sakit at nilulunas mo lang, nireremedyohan mo lang yung resulta, inuubo ka, ito lang, pero hindi mo niresolbahan yung ugat kung bakit ka nagkaganyan, uulit at tatagal lang siya. Kaya nga, paano mo masusolusyonan ang isang buhay kung hindi mo alam ang ugat at pinagmulan ng sinasabing problema? Wala naman talagang problema. It's only a challenge. It's only an issue. Or it's only an opportunity. Hindi kasi namin sinasabi, dito sa Logic Divine, hindi ko yan sinasabi as problem. Sinasabi ko lang yan para, kasi yung common na sinasabi ng mga tao, but that's only a challenge, that's only a situation, and that's only an opportunity. Ang sinasabi ko, it's just an issue. Hindi talaga yan big deal. Yeah, sa totoo lang. Actually, sa totoo lang, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, it's an opportunity. Bakit? Paano mo malaming opportunity yan? Because it's an education. Para mo nasabing education yan because yun yung sinet up ng soul na yun na nagpakita sa akin para mas makita ko pa na mas malalim sa sarili ko kung anong nakaprograma at matuto ako doon sa pangyari yan. Paano mo nasabi yan? Kasi bago sila pumunta sa mundong ito, meron po silang sinet up na sinasabing blueprint bago pumunta sa mundong ito, and then para sila ang magsilbing tao at gabay at magising ako sa katotohanan. Ang taas na no? Ibang klase itong pinapaliwanag ko. Paano ka natigit-tigit yun? Kasi dati, ang sinasabi ko lang, paano masasabing opportunity yan? I don't know. Sige, paano nga talaga? Seryoso, parang ganun. Wala akong kasiguraduhan kung paano ko siya masasabing opportunity, pero I will make it an opportunity. Yun lang din kasi talaga ang turo sa akin before. Yung sa mga natutunan ko, sa previous mga trainings ko, pati ito nga nung pumasok na ako sa spiritual, doon ko mas nakita yung trace kung paano nangyayari yan. Na bawat tao nagpapakita sa'yo, nagpapapapan. Ayan. All of them are opportunity for you to learn. They're giving you something, an education, na hindi mo nakikita. Karamihan dyan, negative. Pero yan ay naka-disguise as negative, nagpapanggap na negative, pero it's a blessing. Kasi without them, hindi mo makikita ang totoong ikaw. Kasi they are always your reflection. A reflection for you to see na ito palang gumagana sa akin ngayon sa ikilalim-laliman ko. Ba't ako nasasaktan pag nakikita ko itong taong to? Ba't hindi ako nagiging maligaya? Bakit parang masakit sa loob? Ba't parang hindi ko kayang tanggapin? So, nagpakita lang naman siya. Wala naman siyang ginagawa. Dati nga, may ugali ako na naglalakad ako sa kalsada. Pero nararamdaman ko parang tinirigan nila ako. Parang pakiramdam ko may sinasabi silang hindi kaya-aya sa akin. I am the one who's making that up, not them. So meaning may something sa akin na kailangan kong baguhin. That's also happening to most of you. Kung hindi po kayo aware. Ngayon, narinig nyo na. I hope mabago nyo na siya through forgiveness practice. Kaya meron po akong vlog. Yun po tungkol sa 6 Foundation of Spirituality. Kapag yun po yung nagawa nyo, I will tell you, makikita nyo talaga ang pagkakaiba at pagiging gaan. Mawawala na sa inyo yung sinasabing tamang hinala. Ganyan at marami pang iba. Okay. Anyway. Yung translations to have come from much of what I did were incorrect. So, yung mga translation daw, kung ano yung ginawa talaga ni Jesus Christ, ay napaka-incorrect. Hindi daw po talaga tama. I would speak about relinquishing sin. Kumbaga, magsasalita siya tungkol sa yung maibsan, yung mga kasalanan.
Not in the sense of being the sinner. Hindi daw sa sense na ikaw ay isang makasalanan, but in the sense of judging the sin of others. Kundi, yun nga, nami-misinterpret. Na sinasabing, ipapagalingin ni Jesus Christ yung iyong mga kasalanan. Kanyan, kasi ikaw ay isang makasalanan, kaya pupunta tayo parang sinasabing, pare, di ba, mangungumpisal nga para matanggal yung mga kasalanan mo. Hindi daw talaga yan. Ito yung misinterpretation. Ang tamang interpretation ng gusto niya talaga ibahagi ni Jesus Christ ay huwag kang manghusga sa kasalanan ng iba. Yun, huwag mong husgahan kung ano man ang ginagawa ng iba. Kasi kapag hinusgahan mong iba, hinuhusgahan mong sarili mo. Kapag hinusgahan mong sarili mo, hinuhusgahan mong iba. Sa totoo lang, wala kang kawala. Yun talaga ang spirituality na sinasabi. Kaya sinasabi, all that is. All for one. One for all. Iisa lang tayong lahat. Paano mo nasabi isa lang tayong lahat? Ibang mukha ko. Lalaki ako. Babae ka. O kung sino ka man. Ibang buhok mo. Ibang itsura mo. Ibang katawan mo. Paano mo sabi nag-iisa tayo? In a spiritual sense. Kung pag-aaral natin na maigip ang sense ng spirituality, makikita mo, iisa lang talaga tayo. Kaya, eto, sige. Kung hindi ka pa naniniwala, after mo manood ng video na to, try mong tumingin sa iba, husgahan mo siya ng husgahan, hanapin mo lahat ng pangit sa kanya, and subukan mong pakiramdaman yung dito, kung may parang umiinit sa'yo at parang nasasaktan ka. Yung parang something na after nung nagkakasakit ka na parang sumasakit sunod ang ulo mo. Subukan mo lang. Just try to test it. Try nyo lang po kung ano talagang mangyari. Try nyo lang. And then, huwag kayong uminom ng mga gamot. Huwag kayong para makita nyo, matest nyo. And then after nun, the following day, try nyo hanapin yung mga kagandahan sa lahat ng mga tao. Galing niya, no? Ang ganda niya, no? Ayos to, maganda yan, ha? Try nyo yung ganun. And then, tignan nyo kung anong magiging epekto sa sarili nyo. Kasi without this experience, dapat voluntary nyo gawin to, ha? Hindi yung dahil sa sinabi ko, volunteer. Maging volunteer kayo, kusa nyo siyang gawin. Kasi kung hindi nyo siya kusang gagawin, hindi nyo siya ma-experience. Hindi nyo siya, kumbaga, malalasahan, hindi nyo siya mananamnam, hindi nyo siya makikita, hindi nyo talaga siya mauobsermahan. Kung totoo o hindi sinasabi ko, kasi ako nagawa ko na for so many times. Yan, okay? So, pwede nyo pong gawin yan. And then, bumalik ka dito, pwede kayo mag-comment afterwards na, oo nga po, totoo po talaga itong sinabi nyo. Anyway, so yan. This is where the greatest interference comes in the assimilation of understanding of these energies about which I was trying to teach. Ito yung pinakamatinding interference na pumipigil o pumuputol at para maunawaan yung mga energies na kung anong gustong ibahagi ni Jesus Christ. So, repenting of sin was in fact a poor translation. Yung sinasabing yung magkaroon ka ng yung parang pinag-iisipan na maigi yung kasalanan ay napaka baba ng translation. What I was actually saying to beings, ang gusto talagang sabihin ni Jesus Christ ay that they needed to give up the concept of sin. Ay talagang kailangan ng bitawan o isuko muna ang sinasabing konsepto ng makasalanan. That there was no sin, na wala talagang kasalanan sa mata ng enerhiya o ng Diyos o ng may kapal. There is only a lowering of vibration. Yun lang yung meron, bumababa lang ang vibration sa pamamagitan ng pagiging makitid, mag-isip at sa panghuhusga, which was, of course, stimulated by this concept of sin. Doon, kumbaga, nabuo kasi nung sinasabing makasalanan, kaya nagiging narrow, naging makitid yung isipan ng bawat isang tao. Ngayon, yung narrow, the energies unrestricted the being's ability to connect with their higher realms. So dahil nga nagiging makitid ang kanilang isipan, nagiging makitid din ang energy, and then dahil doon, nagkakaroon sila ng kumbaga restriction sa ability na makakonect sila sa mas mataas pa na sinasabing vibration or buhay or reality or realms or kung ano man sabihin natin doon. So this is I meant by the idea of repenting of sin. Yun yung ibig sabihin niya pag sinabing repenting
of sin. Yung the language used in the translation was chosen to pick a word that was similar. So yung language na ginamit ay yung translation daw nito, kaya yung pinili para lang may hawig, but was not a correct definition. Okay, may hawig yung salita na binitawan, pero yung definition ay hindi tama. Yan, of that principle that I was teaching. Kumbaga, ginamit ni Jesus Christ yung ganitong salita, pero iba yung meaning na binigyan ng ibang tao. Yan. Pero yung meaning na gusto nyo talagang ibahagi ay iba. Dito lagi nadadali ang maraming tao. Eto, habang nagpapaliwanag ako, hindi ko alam kung ilan sa inyo na nakukuha talaga ang pinaka-ibig sabihin na gusto kong ibahagi dito sa inyo. Pero ang binabahagi ko talaga, ang pinaka-gusto kong iparating sa inyo, ay mas maintindihan at maramdaman nyo itong sinasabing enerhiya at kung sino talaga kayo. Yan, na kayo ay isang creator. Na kayo, kung ano man kayang gawin nito, kaya nyo rin. Kung anong kayang gawin ko, kaya nyo rin. Hindi lang kayo naniniwala, but that's fine. But, as time goes on, kapag lalo mo siyang ginagawa, makakaya mo rin siya. Kailangan mo lang siyang isipin. Habang iniisip mo siya, kailangan mo rin tignan sa iyong real life experience, sa actual na nangyayari. Base sa iyong mga narinig, base sa iyong mga nabasa, at kung ano-ano pa. Kasi ang Panginoon, kapag ikaw kasi may mga binabasa na ganito, kahit ako ito sa mga books, dati na nag-focus ako sa mga Think and Grow Rich, puro law of attraction, puro sa pera, binigyan ako ng maraming sitwasyon pagdating sa mga pera talaga. Talagang pinakita sa akin, anong nangyari sa ganito? Pag nagbabasa ako nito, bibigyan ako nung real life experience na may magpa-pop up sa aking tao, na parang, naalala ko yung sinabi sa libro. And then habang nagsasalita siya, nakikita ko sa kanya. And then, ang case na lang doon ay kung paano ko gagamitin yung salita na to na pasok doon na pwede kong ipatong o sabihin sa kanila nang hindi sila ma-offend. Yun yung ginagawa ko. Hindi siya madali kasi kailangan ng maraming practice. Pero ganun pa man, lagi yung tandaan kung ano man ang sinabi sa libro, ano man ang sinabi ko dito, ay mag-iiba sa real life experience nyo. There's no somethings na talagang sobrang pareho yung mangyari. Wala. Hawig lang palagi. Ilang beses ko na itong sinubukan since 2017. Sa lahat ng book, lahat ng audio na pinapakinggan ko nga, sabi ko, ito rin siguro yung pinaka-same na mangyari sa akin. Lagi kong hinahanap yung same. Pero sabi ko, ba't parang walang same na nangyari? Hawig lang palagi. Hawig lang. Kumbaga, napakinggan ko is ganito, ganun. Pero in my real life, nakikita ko iba yung tao, sitwasyon, bagay-bagay, pangyari ang binigay sa akin. Ganon. So, ganun din ang mangyayari sa inyo. Kaya, mas pahalagahan nyo ang totoo nyong experience in life. Kaya napaka-importante, bumalik ka palagi sa present moment. Ito, kung nag-vlog ako, yung isip ko dapat nasa vlog lang. Kung ikaw ay nagbabasa ng libro, ang isip mo dapat nasa libro lang. Kung ikaw ay naglalakad, huwag ka mag-cellphone. Tumingin ka naman sa daanan mo. Kung ano yung para makita mo kung ano talaga nakikita mo in that present moment. Hindi yung nalipad ang isip mo kung saan-saan. Kung ikaw ay may kasamang ibang tao, kung kumakain kayo, tanggalin yung phone mo para man makita mo nandiyan ka yung presensya mo nandyan sa harap. Hindi yung isipan mo nandun sa pinapanood mo. Kasi with that in mind, natitrain mo ang iyong present moment, yung kakayahan ng iyong isipan, nadidisiplina mo siya. Yan siya. Yun yung pinagkaiba, no? Yan. So once again, yung translation na ginamit ay magkaiba base sa meaning na gusto talaga sabihin ni Jesus Christ. Yan. So this was one of the most important principles that I taught in my ministry. Ito yung isa sa mga pinakamagandang prinsipyo o importanteng prinsipyo na tinuturo ni Jesus Christ nung siya sa kanyang ministro. Yung idea ng walang panghuhusga. Ang idea ng pagpapatawad na ito lamang ang konsepto ng isipan pagdating sa nag-iisang panghuhusga. Kapag ikaw ay nanghuhusga, tayo magpatawad. Ito lang talaga, patawad. Kung katmari, wala tayong huhusgahan. So this was something that I couched in many parables, in many tales, this idea of non-judgment. So marami na siyang ginawagawang kwento pagdating dito para lang umabot sa point na hindi na manghusga.
So dahil dito, nabasa ko ulit to. Ito ay parang may nag-build ngayon sa isipan ko na okay, mas ma-practice nga to sa susunod sa mga taong lalo nandito na hindi nila alam itong sinasabing non-judgment. Yung magawa ko yung mapasok ko base sa kanilang nakikitang buhay na subukang wag husgahan. Kasi nahuhusga nila palagi araw-araw. Meron nga akong ka-workmate, kabisado ko na pag tuwing kinakamusta siya, sabi niya, I'm hungry, I'm tired. Ganyan. So yung ginagawa ko sa kanya, pag pumapasok na, oh, I know, you're not hungry, right? I know, you're good, right? Yes, natatawa na lang siya. Yun yung ka-workmate ko na 6'3", matangkad. Ayun. Anyway, there was much talk about money and investing it. This was principle that was well understood. So I would couch parables in this context of investing in yourself to magnify. So noong mga panahon na yun, marami ding pinag-usapan tungkol sa pera at saan kung mag-invest. Kaya gumawa siya ng si Jesus Christ ng mga salita tungkol sa mas mag-invest ka sa iyong sarili. Yan. Para mag-magnify yung which you are rather than resting on your laurels and staying as you are. Para daw mas mag-magnify yung mga bagay na talagang hinahangad mo or something na gusto mong maabot o yung magbago sa sarili mo kaysa sa mag-stay as is ka kung nasaan ka right now. Yan. Ignorant in your condition mind. Yan nga. Na maging ignorante sa na-condition mong isipan. Kaya sinasabi, mas mag-invest ka para sa iyong sarili. Ito na rin sa training ko rin before yan, laging sinasabi na kung meron kang pera, kung nag-work ka, bago ka pa lang sa self-development, pag nagka-gain ka man ng konting sobra, invest mo sa sarili mo. Which is, paano mo mag-invest sa sarili? Bibili ka ng training programs? Not really. Books. Yan. Dito ako nag-umpisa. Bumili talaga ako ng ganyan. Kaya nga, may mga training din na sinasabi, anong willingness mo to learn? Diba mataas? Willing talaga ako matuto, gusto ko magbago. Okay, anong willingness to accept the change mo? Teka, change? Teka, hirap ng change eh. Ano ba ibig sabihin mo sa change? Halimbawa, anong willing mo to give up money? What is your willing na mag-invest ng pera? Para bumili nito. Anong willing mo mag-give up o mag-invest ng oras para panoorin to at magbasa ng libro? Gano'ng kataas? Doon mo kasi makikita yon. No? So, hindi lang yan about sa kung anong sinasabi ko dito o sa anong kailangan mong baguhin sa pag-uugali mo. No. What is your willingness to invest time and money para talaga ikaw ay matuto? Yan, baka nakakaligtaan kasi lahat gusto makalibre. Diba? Gusto lagi makalibre, gusto lagi makatipid. Yung sinasabi. No. Kailangan mo rin ilabas kung ano man ang meron sa iyong sobra na nakikita mo. Kaya hindi mo lang ito nakikita minsan na may sobra ka kasi hindi mo napapansin at hindi mo pinag-aaralan yung lumalabas at pumapasok na pera sa iyo. Kumari nakafocus ka lang talaga lagi sa kung ano nangyayari sa paligid mo. Ito sa self-development na ginagawa natin. Yan, no? Grabe, sorry Arthur, kung titignan nyo, no? Grabe yung liwanag ng araw. Sakto nandun yung araw, nandito sa akin. Anyway, para akong may spotlight tuloy dito. Ganyan. So yun, there was some of the stories that I told about being so were given money to invest in an attempt to get people to understand that if they invested in themselves. Meron daw story na sinabi na meron daw mga tao na binigyan ng pera para mag-invest at mag-attempt, subukan na kumuha ng tao na maintindihan na mag-invest sila sa kanilang sarili. They would multiply their own abilities and their consciousness. Kasi madodoble nila ang kanilang abilidad, ang sariling abilidad at ang kanilang kamalayan. You educate yourself. Tinuturuan mo ang sarili mo. Kaya nga po, ang pag-aaral ay hindi natatapos. You will learn or you will be a student until the day you die. Yan din po narinig ko dati talaga. Yeah, I'm always a student. I don't know what I don't know. Hindi ko alam ang hindi ko alam. Yeah, I know a lot, sa totoo lang. But still, nandun pa rin ako sa point na hindi ko pa rin talaga alam ang lahat. Kasi the more na ganun ako, mas lalo kong na-absorb yung mga impormasyon na hindi ko alam. Yan. Tumataas yung willingness to learn ko and accept to change. Kaya sabi dito, you have to educate yourself. You break out of the narrow mind that you were taught as a child. Makakalabas ka doon sa makitid na isipan na itinuro sa'yo simula nung bata ka pa. For many beings never outgrow childish concepts.
Kasi maraming mga tao na lumaki na hindi man lang nalalagpasan itong konsepto sa mga kabataan nung bata pa sila. Their families teach them something. For sure, naranasan nyo rin yan. Kamag-anak, pamilya natin, simula bata pa tayo, may mga tinuro sila sa atin. They merely parrot those teachings. Yung mga teachings na itinuturo nila ay ginaya lang din nila sa ibang teachings ng tao. Pinasa lang din throughout their lives sa kanilang buhay. Totoo talaga to. Their churches, kasi pupunta sa church kung ano mga tinuturo doon, tuwing linggo napunta. Diba? O kung ano pa. Right? Teach them something and they merely parrot those things throughout their lives. So kung ano man tinuturo doon, ginagaya lang din nila kung anong sinabi doon sa simbahan. Kaya napaka-importante, kahit dito, kapag kayo nakikinig sa akin, huwag nyo kong iparot. Huwag nyo kong gayahin. Tignan nyo talaga kung anong akto na mangyayari sa buhay nyo. Harapin nyo ang buhay nyo. Ito ay pawang gabay lamang ang mga binibahagi ko sa inyo. Kasi lahat ng mga nararanasan ko, dito sa mga nabasa ko rin, ay tinitignan ko in my real life. Talagang ina-apply ko siya. Ay, hindi lang basta ako nakinig, hindi lang ako basta nagbasa. Talagang ini-implement ako siya ng todo. Ganun akong klaseng tao. Okay? Now, what I was trying to get beings to do was to invest in their own education. O, diba? Ang gustong iparating talaga ni Jesus Christ ay mas mag-invest ang mga tao sa sarili nilang edukasyon. Na mag-invest sila sa sarili nila na pwede silang mag-magnify o mas lumawak ang kanilang rewards o makukuha dito sa planetang ito. But it was tricky time. There were so many restrictions sa Roman occupation before, nung Roman Empire pa. There were so many restrictions pagdating sa religious dogmas that ruled that time and place. Of course, that was why I was given the opportunity to teach the truth. Kaya yung panahon na yun, yung restrictions kasi ng religious dogmas ay nirurule kasi ng mga Roman Empire ng panahon na yun. Kaya ito, binigyan siya ng opportunity na mas magturo ng katotohanan. That is why nilagay siya sa time at place ng panahon na yon. Na yung isipan ng mga beings, there had become so preoccupied with judgment. Kasi masyado nang naturo sa kanilang panghuhusga, yung mga materialism, restrictions, at yung pag-intervention was made. Kumbaga nagawa yung parang pagiging pagsasagabal talaga. The intervention was not made by a God. Hindi po ginagawa ng Panginoon yung pagbibigay ng isang sinasabing sagabal. Sending His Son for sacrifice. Pinapadala para ay magsakripisyo. This is not what happened. Hindi daw talaga yun yung nangyari. Uulitin daw niya. Hindi talaga ito yung nangyayari. Ang bawat being o bawat tao na sinisend forth with wisdom, yung pinapadala ng may wisdom at may potential na mag-connect sa non-physical. Bawat tao po yan, ay nagtatransmit ng information o nakaka-receive ng impormasyon. Kumbaga, I was a very diligent student of this subject. Si Jesus Christ ang isa sa talagang masugid na isang estudyante over the decades leading up to my enlightenment. Bago talaga sa my enlightenment talaga. Kaya pinursu niya yung consciousness rising efforts diligently dahil sa passion niya. Na sobrang lakas ng passion na ma-achieve what was very rare and what was very unusual. Na ma-achieve niya talaga yung kung ano yung pinaka-rare na something na hindi ginagawa ng karamihan at napaka-unusual, kumbaga bihira lang. This was not unusual in some of other places. Sa ibang lugar daw, hindi daw to unusual. Hindi na daw to bago. That I had visited on my trek. O, kita mo. So, ibig sabihin, sa Jerusalem, unusual to. Pero sa ibang lugar, hindi na to unusual. Let's say, like India, before. Yan. Like ito sabi nga, the Indian ashrams and those kinds of isolated locations in the northern realms of the magnificent country and into Tibet. So, hindi na normal pala sa kanila yun. Yan. With its high Himalayan monasteries, this kind of transformation was more common than not because there was such a dedication to the understanding of the mind and such an understanding of the truth of creation, how it worked and how to master its science.
So dito, binabahagi nga na itong klaseng daw impormasyon ay mas common dahil ito daw ay isang dedikasyon na maunawaan ng isipan at maunawaan yung katotohanan ng creation at kung paano ito gumagana at kung paano mamamaster ang science, behind the science of this thing. Yan. Dahil for it is a science, it is not something that is bestowed on you by God. Kasi ito daw ay something na hindi agad parang maintindihan mo. Binigay naman sa atin pero kumbaga sa science kasi hindi parang sinasabi na hindi binigay sa iyo something like that. So let's emphasize that too. It is not bestowed on you by a God, it is a science that you practice. Ayon. Again, pag tayo pumunta sa mundong ito para iwanan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang iwan, tayo nang iwan. Pumunta tayo dito para malaman natin kung sino talaga tayo. Kasi nandun pa tayo sa poder ng Panginoon, ang tanong natin sa Kanya ay, sino ba talaga tayo? Kasi puro tayo pagmamahal Wala talagang negative dun At ang sinabi ng Panginoon, gusto mo talaga malaman kung sino ka? Okay, sige. Para mo malaman kung sino ka, kailangan mo munang ma-experience yung kabaliktaran ng kung ano ka ngayon. Ano ba ang kabaliktaran ng puro positive, kagandahan at love doon sa Kanya? At yun ay yung pagkamunghi, judgment, negative at etc. Kaya sinasabi dito na hindi daw ito ibiniyaya ng Diyos, kundi ito daw ay science na para i-practice mo. Yan. Okay? So once again, itong binabahagi ko sa inyo, it's not just to listen, but kailangan mo siyang i-practice. O yeah, first, na-curious kayo, nagtanong kayo, nakita nyo to, uunawain nyo siya. After nyo siyang unawain, iintindihin nyo. After nyo maintindihan, ipapractice nyo. After nyo i-practice, ayan na, life trial, i-trial nyo na. Hanggang sa matanggap nyo na siya. Okay? The science of mind and of transforming the mind into a disciplined focuser. Na yung science daw ng isipan at para matransform ang isipan at para madisiplin ang focus. This then allows reception of truth. Dito din, bibigyan ka ng reception para matanggap mo yung katotohanan to come into the body-mind complex para pumunta sa isip at sa katawan. Connected kasi ang dalawang ito. It is through this reception of truth sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan sa katawan at sa isipan. Yung awareness and awakening occur. Doon, magsisimula ang pagkagising, yung kamalayan at saka ka magkakaroon ng awakening. So this is what happened to me. And I was trying to describe it to beings. Ito kasi yung nangyari sa kanya at ito yung sinusubukan niyang ibahagi sa mga tao. But they were limited in their ability to understand. Pero yun lang yung challenge kasi limitado lang yung kaya nilang unawain ng mga taong pinapaliwanagan ni Jesus Christ. So I mas pinokus niya daw ng mas marami yung attention niya sa mga taong tinatawag niyang disipulo. And the other followers who dedicated themselves to my ministry. So mas nag-focus siya sa mga taong talagang sumusunod at dedikado sa ginawang ministro ni Jesus Christ. So ganoon din po yung Logic Divine Hub. Before, masyado akong attached sa mga taong tinuturuan ko, lalo na kapag hindi na sila nagpapakita, parang tawag dito, yung tinatawag ko pa rin sila, ganyan. As time goes on, talagang totoong sinasabi, it is not my business anymore kung ano man ang gusto nilang gawin. Wala na ako doon. So mas mag-focus ako sa mga taong katulad mo. Alam ko kung sino ka, alam ko kung sino talagang sobrang dedikado, kaya mas dyan ako magbibigay ng energy sa'yo. Yan. So parang ito lang. Ako lang, sinusunod ko lang talaga. Ginagaya ko lang din yung kaya kong gayahin sa kanya, sa ginagawa niya. Hindi ko magaya ng lahat, pero ito pa rin yung dedikasyon ko. So kung sino talagang gustong sumunod, naniniwala, at nararamdaman tong ginagawa ko at mas nagpo-focus dito, kayo mas bibigyan ko ng panahon, oras at atensyon. Okay? I had many females in that group. So marami siyang mga kababaihan sa kanyang grupo. There were many who followed along to the best of their abilities, whose husbands. So marami daw sumunod to their best sa kanilang abilidad at kung sino yung parang asawa. Na kumbaga yun yung mga halos followers niya. Itong mga lalaki daw na ito, dahil nga sa teachings na tutunan nila kay Jesus Christ, ay mas naunawaan nila yung sinasabing nagbibigay ng restriction sa kanilang asawa. Yung kumbaga yung mga restrictions na binigay sa kanilang asawa, yung parusa
na hinahanap for them for seeking para daw alam mo yung restrictions, tapos yung parusahan para makita mo yung mga naghahanap ng spiritual awakening. Yan. Ngunit not into their own best interest. Ngunit ang iba is talagang hindi talaga sila sobrang interesado. So there were many women who come on board through my ministry via their husband's interest in my teaching. So mas marami daw mga kababaihan na mas sumama sa ministro. Ito ay dahil sa interest ng kanilang asawa. Dahil sa sinabi ng lalaki. You must understand na ang restriction ng mga kababaihan ay considerable at that time and at that place. So kaya natin maunawaan na yung konsiderasyon, bigyan natin ng konsiderasyon yung panahon nila. Nung time na yun, talagang yun talaga ang right moment and time for them to have those kind of restrictions. Yan. You are not faced with that anymore. Hindi na po tayo nahaharap sa ganung klaseng restrictions. Pero, do not let the history of the time, wag daw nating hayaan yung history ng panahon, ng lugar, na magulo ang isipan natin at kung anong iisipin pagdating sa sinasabing mas mababa ang value ng mga kababaihan. Right? They were not. Kasi yung asawa niyang si Mary was indeed my most valued disciple. Ang pinakang pinapahalagan niyang disipulo ay yung asawa niyang si Mary. She was a great teacher. And she was a great supporter ng kanyang personal, mental, at emotional balance. So yun mga kapatid at mga kasimike-minded, maraming salamat. Dito na tayo nagtatapos. I will see you po sa ating next vlog. Kamusta po? Ano po mga bagong aha moment natin natutunan dito? Ano po masasabi nyo? Anong naramdaman nyo? Comment down below lang po. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless us all wherever we are. Thank you. Same four walls in my mind, chasing all of these